Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Louie. Kaya ang naging hanap buhay niya ay ang pagtitinda ng basahan at mineral water at pati na rin sigarilyo sa kalye. Ang kasakasama niya sa buhay ay ang kanyang ina na si Aling Nenita. Hiwalay na ang kanyang ama't ina bago pa man siya isinilang sa mundong ito. Tuwing tatanungin niya ang kanyang ina patungkol sa kanyang tatay, sinasabi nito na wag niya na raw kilalanin pa sapagkat manloloko raw ito. Kaya naman hindi niya pinipilit ito sapagkat mukhang totoo naman. Paano ba naman kasi, kung mahal talaga siya ng kanyang ama, ay dapat sana'y nagpapakita ito sa kanya. Samantala, kahit mainit sa lansangan, ay nagbebenta pa rin siya ng kanyang mga paninda. Nagsusuot na lamang siya ng komportabling damit para makaiwas sa heat stroke. Kada araw ay kumikita siya ng 500 piso. Sapat lamang ito para sa kanilang mag-ina. Kaya naman araw-araw ay sinisipagan niya upang makaraos sa buhay. Kadalasan yung mga bumibili sa kanya ay mga jeepney driver, tricycle driver, taxi driver, at mga motorista at pati na rin mga taong naglalakad. Mabilis niya naman itong nauubos. Isang tanghali, habang nakatayo sa gilid ng isang malaking gusali at nag-aabang ng mga customer na bibili sa kanyang mga paninda, ay bigla na lamang may tumawag sa kanyang pangalan. At nang kanyang itong tignan, isang babaeng mukhang may kaya sa buhay. Papasakay na ito sa kanyang kotse at agad niya naman itong nilapitan. Magandang tanghali po ma'am, ano pong kailangan nila? Dahil sa klase ng tanong niya, ay biglang natawa ang babae. Ano pa ba? Di bibili ng sigarilyo na tinda mo? Ikaw talaga? Dahil dito, ay napakamot na lamang si Louie. Ay, pasensya na ma'am ha. Hindi ko po kasi akalain na ang isang gaya nyo ay naninigarilyo. Dahil dito ay napangiti na lamang ang babae at sa tingin pa nga niya ay mukhang mahigit 30 anyos pa lamang ito. Mukhang magkasing edad lamang rin sila. Maganda ito at makinis ang balat at may mapupungay pang mga mata. Ito yung klase ng babae na gusto ni Louie. Kaya nga lang ay magkalayo ang estado ng buhay nila. Siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, samantalang ang babae ay mukhang edukada. May malaking sweldo at tiyak na katulad nito ang gusto nitong mapangasawa. Ilan pong sigarilyo ma'am? Tanong pa niya rito. Kahit alam niyang kasing edad niya lamang ito, ay nagpupo pa rin siya dahil mas nakakataas sa kanya ang kausap niya. Isang kaha lang. Oo, alam ko naman na masama ang paninigarilyo. Pero hindi na maalis si isang tao ang magkaroon ng bisyo. Hayaan mo, meron naman akong pampagamot eh. Matawa-tawang tugon nito sa kanya. Napangiti naman si Louie at agad na iniabot dito ang binil nito sa kanya. Hinay-hinay lang po sa paninigarilyo mama. Ikaw pa talaga ang nagpapayo di hindi mauubos ang paninda mo kung walang bibili sa'yo. Hindi, joke lang. Alam ko naman na kaya mo pinasok ang negosyong yan dahil mabili yan at batid kong concern ka lang sa akin. Hayaan mo, pang isang linggo't mahigit ko naman tong gagamitin eh. O siya, sige na, alis na ako Pamamaalam nito sa kanya, sabay paandar na ng kotse. Kaya naman naiwan na lamang siyang mag-isa habang nakatanaw papalayo sa sasakyan. Hindi malaman ni Louie kung ano ba yung nararamdaman niya ng sandaling iyon. Unang kita pa lamang niya rito ay talaga namang tinamaan na ang puso niya. Pero batid niyang hanggang pangarap lamang iyon dahil mababang uri lamang siya ng tao. Maya-maya pa ay biglang may tumapik sa kanya. Kaya't naputol ang kanyang pagmumuni-muni. Nang lingunin niya ito, ay ang kapwa niya vendor pala na si Toto. Anong tinitingin-tingin mo sa malayo? Yung magandang babae na luna ng kotse? Biglang napakunot noo siya habang nagtatanong ng, paano mo nalaman? Teka, ubos na ba yung paninda mo? Ang bilis Biglang natawa si Toto. Papalapit na sana ako sa iyo kanina, kaya nga lang ay may bumili sa iyo na isang napakagandang babae. Ayaw ko namang makasira ng moment, kaya't lumayo na lamang ako sa isang tabi. Base sa nakikita ko sa iyo, may gusto ka sa babaeng yon. Uy, huwag mataas ang standard mo, baka hindi ka magustuhan nun. Siya nga pala, meron kasing pumakyaw sa akin kanina kaya mabilis na naubos ang paninda ko. Napakaswerte ko nga ngayong araw Agad namang tumugon si Louie. Wala akong balak na ligawan siya pre. Para akong lulusot sa napakaliit na butas ng karayom.
Kapag ginawa ko ang bagay na yon, humahanga lang kasi talaga ako sa kanya dahil mukhang mabait siya at napaka-cute pa. Paliwanag niya pa rito. Kaya nga eh, pero kung ako sa'yo pare, huwag ka nang umasa doon. Napakalabong mangyari nun. Kalimutan mo na yung babaeng yon. Teka, siya nga pala. Bukas itulungan mo akong magkatay ng baboy ha. Madaling araw pa lang ay pumunta ka na. Uuwi kasi yung kuya kong nasa abroad eh. Nakapangasawa kasi ng Amerikana. Ganun ba? Naku, magre-reunion pala kayo. At siguradong magpapatulong ka rin sa akin sa pagluluto no? Paano yung pagtitinda ko? Tanong niya rito. Ako nang bahala roon. At tiyak na papakyawin naman niya ni kuya. Sige, mauna na ako ha. Sana maubos na rin ang paninda mo. Ilang oras pa ang itinagal sa lansangan ni Louie bago niya naubos ang lahat ng paninda. Bago siya nakauwi ng kanilang bahay. O anak, ang aga mo ata ngayon. Abay hapon pa lang ha. Dati umaabot ng gabi bago ka makauwi. Bati sa kanya ng kanyang ina. Pumunta ako sa matataong lugar, Nay. Kaya't madaling naubos ang paninda ko. May tanong lang po ako sa inyo, Nay. Ano yun, anak? Kung ang isang lalaki po nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, may pag-asa ba siya sa pag-ibig ng isang babae, si isang dalagang edukada? Dahil sa klase ng tanong niya, ay napangisi na lamang ito habang nakatitig sa kanya ng makahulugan. Ibig bang sabihin ay may nagugustuhan ka ng babae, anak? Umabot ka na rin kasi sa edad na ganyan, pero kahit isa ay wala ka pang nagiging nobya eh. Parang gano'n na nga po, Nay, pero mukhang mataas po ang pinag-aralan niya eh. Malayong magustuhan niya ako. Ang pag-ibig ay wala namang tinitignang estado ng buhay, anak, kung dumarating yan sa dalawang tao. Lalo na't kung pareho naman na ipaglalaban niyo ang pagmamahalan niyo, walang makakapigil sa inyo, kahit harangan pa kayo ng sino man. Yan ay kung talagang gusto ka ng napupusuan mong babae. Payo ni Aling Sabrina. Yun na nga, Nay eh. Baka hindi ako gusto nun. Ako lang naman kasi yung tinamaan ka agad sa kanya. Para akong baliw eh. Hayaan nyo, Nay. Kakalimutan ko na lamang po siya. Hanap na lamang po ako ng babae. Nakapareho ko lamang ng mahirap. Sambit ng binata. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagtungo na siya sa bahay nila Toto. Pagkatapos nito ay nagkatay sila ng baboy at nagtulungan sa pagluluto. Nang tumating ang kapatid ng kaibigan na galing sa ibang bansa na may asawang foreigner, dito niya napag-alaman na may-ari pala ng isang kumpanya ang babae. Samantalang ang kapatid ng kanyang kaibigan ay isang staff lamang sa kumpanya na ito. Dito siya nakapag-isip-isip na pwede palang magkatuluyan ng dalawang tao na magkaiba ang mundo. Kaya pala ganoon na lamang kagarbo ang hinanda nila Toto at marami ring dumalong mga bisita. Napakagalante pala ang napangasawa ng kuya nito. Mababakas naman sa dalawa na tunay silang nagmamahalan. Hindi maarte ang Amerikana. Samantalang yung lalaki ay napakasweet nito sa asawa. Samantala, doon na rin kumain si Louie at nag-inuman pa nga sila. Kaya ang nangyari, gabi na nang matapos ang party. Sige pre, uwi na ako ha. Siya nga pala, hindi mo sinabi sa akin na napakayaman pala ng napangasawa ng kuya mo. Pahayag ni Louie kay Toto. Pasensya na ha. Akala ko kasi ordinaryong babae lang rin talaga na Amerikana ang napakasawa niya. Sa picture lang kasi namin siya nakikita nila mama at papa. Malihim rin kasi yan si kuya eh. Kaya kanina, nang ikwento niya na CEO pala ang misis niya, halos malaglag na lamang ang mga panga namin dahil sa labis na pagkagulat. Nakaramdam rin kami ng sobrang hiya. Paano ba naman kasi? Hindi kami sanay na humarap sa taong gaya niya na may magarbong buhay. Kanina lang talaga namin nalaman yun. Tugon nito sa kanya. Ganun ba? Nalaman ko sa mama mo na magkakaroon ka na rin pala ng sari-sari store. Ipon yun ng kuya mo sa trabaho niya. Para daw yun sa'yo. Congrats pare ha. Graduate ka na sa pagiging vendor dahil meron ka ng pwesto. At pakisabi ulit sa kuya mo ha na maraming salamat dahil pinakyaw niya kanina yung mga paninda ko. Makakarating paring Louie. Siya nga pala, bakit hindi mo ligawan yung babaeng nakita mo noong isang araw? Anong malay mo? Baka mapamahal din siya sa'yo. Napangiti na lamang siya sa sinabi ng kaibigan. Paano ba naman kasi? Naging suportado na ito bigla sa kanya at pagkuway nagpasalamat siya rito dahil sa pagkain na kanyang kinain at nagpaalam na rin siya na uuwi na. Habang nasa kanila na si Louie, iniisip-isip niya ang sinabi ng kanyang kumpare
Kaya nga lang baka mabigo lamang siya sa pag-ibig. Dahil bihira lamang na magkagusto ang babae sa isang dukha, katulad na lamang niya. At isa pa, ay baka may pamilya na rin ang babaeng iyon. Hindi pa naman niya kasi alam ang patungkol dito, ni hindi pa nga niya kilala ang pangalan nito. Isang hapon, habang nag-aabang ng customer si Louie, muli niyang nakita ang babae. Nasa waiting siya dito at mukhang break time nito. Mukhang may hinihintay ito roon. Maya-maya pa, ay tinawag na siya nito. Kaya naman lumapit siya rito at pinati ito. O kayo pala ma'am, sigarilyo po ba ulit? Naku ano pa nga ba? Kaya nga kita tinawag eh. Isang kaha ulit. Naubos na kasi yung dati eh. Nakangiting tugon nito sa kanya. Ganun ba? Ay oo nga pala. Isang linggo na ang nakakalipas. Ito po yung isang kaha. Maraming salamat po mama. Sabit ni Louie. Sabay abot ng bayad nito sa kanya. At dahil wala naman ng kailangan ito sa kanya, ay nagpaalam na siya na alis na. Nahihiya kasi siyang tanungin ang pangalan nito. Kahit kasi napagplanuhan niya na iyon, naghahari pa rin talaga ang kaba kapag personal mo ng kaharap ang lihim na sinisinta. Hindi pa man siya nakakalayo, ay bigla siyang ulit na tinawag nito. Bakit po ma'am? Tanong niya rito. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Monet. Pakilala nito sa kanya. Dahil dito ay kulang na lamang ay magdiwang ang puso niya sa ligaya. Dahil ito pa mismo ang unang naghayag ng sarili. Louie ang pangalan ko, Ma'am Monet. Masaya po akong makilala ka. Masaya rin akong makilala ka. Matagal ka na bang vendor dito? Dekada na rin po. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya't ito na lamang po ang hanap buhay ko. Malaki rin naman kasi ang tubo ko rito kahit papaano. At isa pa, kahit ganito lamang po ang pinagkakakitaan ko, nakakaraos naman po kami ng nanay ko. Kwento niya sa dalaga. So kung ganon, wala ka pa palang asawa, kaya yung nanay mo lang ang kasakasama mo sa buhay. Ganon na nga po ma'am. Kayo po, ano po ba ang trabaho nyo? Saka huwag niyo po sanang mamasamay na. Sino po ang hinihintay nyo rito? Bigla itong napatitig sa kanya. Oo, meron akong hinihintay. At ikaw yon. Gusto ko kasing bumili ng sigarilyo eh. At sa bahay ko na lamang ito sisindihan. Siya nga pala, isa akong accountant sa building na yan. Sabay turo ni Monet sa usaling sa kanyang harapan. At siya nga pala, pareho tayong wala pang asawa. Paano ba naman kasi niloko ako noon? O siya, sige na, uwi na ako Pamamaalam nito sa kanya. May kotse kayo hindi ba? Bakit hindi niyo po dala-dala? Usisa niya rito. Meron akong sasakyan pero nasa kasa eh. Kaya't magko-commute na lamang muna ako. Sige, sasakay na ako Ingat na lamang sa pagtitinda. Wika nito at nang may humintong bus, ay sumakay na ito roon. Napangiti ng mag-isa si Louie. Sobra siyang kinilig sa nalaman kanina, na siya lang pala ang hinihintay ni Monet. Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng mapagbibilan ng Yossi, ay siya pa ang magiging suki nito. Mukhang tama nga ang payo ni Toto, na dapat ay ligawan niya na ang babae. Kaya nga lang, ang tanong niya sa kanyang sarili ay kung papaano. Anong hakbang ang gagawin niya para mapalapit sa kanya si Monet? Labis rin siyang naawa sa babae dahil nanggaling pala ito sa kabiguan sa pag-ibig. Hindi gaya niya na pinili lamang na maging single upang matagpuan ang tunay na pagmamahal. Samantala, pagsapit ng hapon, matapos siya sa kanyang ginagawa, nakipag-chat siya kay Toto at kinuwento niya ang nangyari. Kaya't pinayuan siya nito na ligawan na nga ang dalaga. Baka kasi may makauna pa raw sa kanya. Pre, nagdadalawang isip nga ako Papaano na lang ang iisipin ng mga tao o pamilya niya na baka pinayparaan ko lang siya. Alalahanin mo isa lang akong vendor, samantalang siya ay napakataas ng pinag-aralan. Mensahe pa niya sa kanyang kaibigan. Pero alam mo pre, kung talagang nakikita mong para sa'yo talaga si Monet, ipaglaban mo siya. Tugon sa kanya ng kanyang kaibigan. Bigla naman siyang napaisip dahil doon. May punto naman talaga ito. Kaya nga lang, ay kinakabahan siya sa panliligaw sapagkat first time pa lamang niya itong gagawin. Pre, may tindahan ka na ba? Pag-iiba niya sa usapan. Oh pre, meron na. Pero konti pa lamang yung display dahil ginagawa pa yung pwesto. May flower shop na rin akong itatayo. Meron na nga akong mga bulaklak Hindi alam ni Louie kung nagkataon lamang ba ito. Pero nag-iwan ito ng isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan
ay dumiretso na nga siya sa flower shop nila Toto para bumili ng bulaklak. Nagtungo rin siya sa isang convenience store para bumili ng tsokolate. At bago siya maglako ng kanyang paninda, ay nagtungo muna siya sa gusali kung saan nagtatrabaho si Monet. At dahil naging kaibigan niya na rin ang mga gwardiya doon, ay agad naman siyang pinapasok. Nasa entrance pa lamang siya, ay talaga namang kumakabog na ang kanyang dibdib. Sobra-sobra siyang kinakabahan sa magiging reaksyon nito sa oras na magtapat siya ng kanyang nararamdaman. "Sir, ano pong kailangan nila?" tanong ng sekretarya ni Monet. Dahil napansin na siya nito, na kanina pa nakatayo sa may pintuan. Agad namang sumagot si Louie. Si Miss Monet po ang sadya ko." Ganun ba? May appointment po ba kayo kay Ma'am Monet?" "Naku, wala po eh. Surprise visit lang po." "Naku sir, medyo busy po si Ma'am Monet ngayon. Pero sige, tatanungin ko siya kung pwede ka bang makapasok sa office niya." Sambit ng sekretarya ng dalaga. At pansamantalang iniwan siya nito. Hindi nagtagal, ay muling bumalik ang sekretarya ni Monet at pinapasok na siya nito sa opisina ng dalaga. Nagantay siya dito dahil nasa meeting pa ang dalaga ng mga sandaling iyon. Kalahating oras lamang ang lumipas bago natapos ang meeting ni Monet. "O ikaw pala, bis na bis ka ata ngayon. Anong sadya mo, Louie? At napagawi ka rito?" Bati nito sa kanya. Ano kasi, may kailangan kang malaman." Utal-utal na sabi niya sa dalagang kaharap. Hindi na siya nag-oopo ng sandaling iyon sapagkat masyadong awkward kung yung nililigawan mo ay sinasabihin mo pa ng ganon. Napakulot na lamang ang noo ni Monet. "Anong kailangan kong malaman, Louie? Kinakabahan naman ako sa'yo. May sakit kasi ako dito eh." Sabay turo ni Louie sa kanyang dibdib. "Oh, bakit hindi ka magpagamot at bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Kailangan mo ba ng pera?" Tanong ng dalaga. "Hindi doktor ang kailangan ko, Monet. Kung hindi ikaw, tinamaan na ng pana nitong si Cupido ang puso ko sa'yo." Diretsong sambit ni Louie sa dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Monet. Labis itong nabigla sa kanyang sinabi. "Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong ligawan?" "Oo, kaya kita dinalan ng bulaklak, tsokolate, at ng isang kaanang sigarilyo. Wait lang kukunin ko muna." Saglit siyang lumabas. Kinuha niya nga ang mga iyon na nakapatong sa upuan at muling binalikan ng babae. "Sana tanggapin mo ito at kapag tinanggap mo, ibig sabihin ay pumpayag kang ligawan kita." Pero sa halip na abutin ito ng babae, ay masinsinan lamang siya nitong tinitigan. At di nagtagal, ay nagsalita na ito. "Hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Kakasabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na broken hearted ako at akala mo siguro na may gusto ako sa'yo dahil madalas akong bumibili ng sigarilyo sa'yo. Ayun ba ang akala mo? Pwes doon ka nagkakamali. Pagbili lang talaga ng yosi ang habol ko sa'yo. Huwag mong bigyan ng kahulugan yon. Sige, pwede ka nang makaalis. Busy ako at wala akong panahon sa mga bagay na yan." Hindi malaman ni Louie ang nararamdaman ng sandaling iyon. Bigla siyang naistatwa habang titig na titig sa dalaga. Pakiramdam niya, napahiya siya ng sobra at nahati sa dalawa ang puso niya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para lang gawin iyon, pero binaliwala lamang iyon ng dalaga. Kaya naman humingi na lamang siya ng paumanhin kay Monet at dali-dali niya nang nilisan ang opisina ng dalaga. Napagpasyahan niya na wag na lamang munang maglako ng sandaling iyon. Labis niya kasing dinamdam ang nangyari. Nabungara naman siya ng kanyang ina na parang natalo sa sugal ang kanyang itsura, kaya't natanong siya nito. "O anong nangyari sa'yo, anak? Yan ba ay dahil walang nangyari sa panliligaw mo?" "Oo na basted po kasi ako. Ganito po pala yung pakiramdam ng nabasted Yung parang nanliit ka sa sarili mo. Napahiya ako, Nay. Nagsisisi tuloy ako kung bakit ko pa ginawa ang bagay na yun." Malungkot na pahayag ni Louie. Napabuntong hininga na lamang si Aling Ninita at buong higpit siyang niyakap nito. "Alam mo anak, mas makakabuting tanggapin mo na lamang ang kabiguan. Lahat naman ng tao ay nakakaranas niyan At hindi lang ikaw. Alam kong nasasaktan ka ngayon, pero kapag kinalimutan mo na siya, maghihilom rin yan. Maniwala ka sa akin anak." Payo pa nito sa kanya. Dahil dito, gumanti rin siya ng yakap at pagkuway binigyan na lamang niya dito ang tsokolate at bulaklak. Tuwang-tuwa naman ito nang matanggap iyon. Samantalang yung isang kaanang sigarilyo
ay binalik niya na lamang sa kanyang mga paninda. Pagsapit ng hapon, bumili siya ng serbesa at mag-isa lamang siyang uminom sa kanyang kwarto. Ibinalita niya na rin sa kanyang kaibigan ang patungkol roon at ang payo naman ito sa kanya ay kalimutan na lamang si Monet. Pero napapailing na lamang siya nang mabasa ang message ni Toto. Para kasi sa isang lalaki na gaya niya, ang pinakamahirap kalimutan ay ang minsan kang nabaste. Mukhang dadaling niya na yata ito hanggang sa pagtanda niya. Hindi naman nagpakalasing si Louie. Huminto naman siya sa pag-inom nang tawagin siya ng kanyang ina para sila'y maghapunan na. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy siya sa kanyang normal na buhay. Naglalako pa rin siya ng kanyang paninda, ngunit hindi na malapit sa gusali sa kung saan naroon ang opisina ng dalaga. Sa ibang lugar na lamang siya naghahanap buhay. Sa kanyang paglalako, bigla siyang nakakita ng isang wallet sa lilim ng puno. Nilapitan niya ito para kanyang matitigan. Mabuti na lamang ay siya ang unang nakakita nito. Namilog na lamang ang kanyang mga mata nang masilayan na may laman itong pera. Kaya naman dali-dali niya itong dinampot at saka ito ibinulsa. Pag-uwi niya na lamang sa kanilang bahay ito titingnan. Hindi alam ni Louie kung namamalikmata lamang ba siya ng sandaling iyon. Hindi niya rin batid kung nagkataon lamang ba ito, sapagkat pagmamay-ari ito ni Monet. May nakasuksok siya roon ng mga importanteng gamit gaya na lamang ng ID. So una pa lang, ay wala naman talaga siyang balak na angkinin iyon. Kaya't kinabukasan ay nagtungo siya sa isang istasyon ng TV para isauli ang gamit na iyon. Pinilit pa siya ng mga staff na kunin ang kanyang pangalan. Sa una, ay ayaw niyang ibigay dahil baka malaman ito ni Monet. Pero dahil patuloy siyang tinatanong, ibinigay niya na lamang ang kanyang pangalan. Kinabukasan, dahil masama ang pakiramdam niya, ay hindi na lamang muna siya naghanap buhay. Gusto niya na munang magpahinga. Pagsapit ng hapon, habang pinapakain niya ang mga alaga niyang manok sa likod ng kanilang bahay, ay bigla siyang tinawag ng kanyang ina. "Hoy Nay, bakit po natataranta pa kayo dyan? Paano ba naman kasi anak, may bisita ka at naroroon sa salas natin. Ipinagtimpla ko pa nga siya ng Diyos eh. Magandang babae anak, Monet raw ang pangalan niya." Dahil sa narinig, ay napanganga na lamang si Louie. Hindi niya akalain na pupuntahan siya nito. Agad niya naman itong hinarap. "Ano pong kailangan niyo ma'am? Bakit po kayo napapunta rito?" Tanong niya rito. "Gusto kong magpasalamat sa iyo Louie, sa pagsasauli mo ng gamit ko. At isa pa, humingi rin ako ng kapatawaran sa mga nasabi ko sa iyo noong nakaraang araw. Nagsisisi ako kung bakit ko nasabi sa isang lalaking may mabuting kalooban na gaya mo." Maluha-luha pa nitong payag sa kanya. "Wala na yun sa akin ma'am. At isa pa, ay kasalanan ko rin naman po yun. Nagpadalos-dalos kasi ako eh. Kahit alam ko nang hindi mo naman talaga ako matatanggap. Sino ba naman kasi ang matinong babae na papatol sa isang vendor na gaya ko? Siya nga pala, pasensya na rin kung ipinagpabukas ko pa ang pagsusoli ng wallet mo ha. Pagod kasi ako ng mga araw na yun eh. Kaya't nagpahinga na muna ako." Paliwanag niya rito. Bigla namang napahiling na lamang ang babae. Hindi dahil sa pagiging vendor mo kung kaya't nabasted ka noon. Sa mga sandali kasi na yun, ay natatakot pa ako sa mama at papa ko. Gusto kasi nila ang magiging boyfriend ko ay may sinabi rin sa buhay. Pero ngayon, ay kailangan ko ng manindigan para sa sarili ko. Tinatanggap ko na ang panliligaw mo, Louie. Unang kita ko pa lamang kasi sa'yo, ay napakagaanan ng loob ko. Alam kong iba ka sa dating nakarelasyon ko. Kaya nga kahit hindi naman talaga ako naninigarilyo, may bumibili ako sa'yo para lang makilala kita ng lubusan. At inaamin ko rin, mula nang itinaboy kita, hinanap-hanap kita sa labas ng gusali ng kumpanya. Pero wala ka roon eh. Gusto kita ulit makita pero wala naman akong lakas ng loob para humarap sa'yo dahil alam kong sobra kitang nasaktan. Kaya nga nang malaman ko na sa kabila ka na pala naglalako, nalungkot ako. Alam ko kasing ako yung iniiwasan mo. Oo, sinusundan kita pero hindi kita magawang lapitan dahil sa nahihiya ako sa'yo. Nakita kita roon at nang lumingon ka sa direksyon ko at sa pag-aakalang nakita mo ako, ay bigla akong nataranta. Nagmadali akong pumasok sa kotse ko at hindi ko na malaya na doon ko pala nahulog ang wallet ko. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ka. Patawarin mo sana ako, Louie ha. Dahil dito, ay saglit na natigilan ng lalaki. Ibig mo bang sabihin ay pwede na akong manligaw sa'yo?
Seryoso ko ba talaga, Ma'am Monet? Siya nga pala, pinapatawad na kita. Wala na yon. Ganto kasi ang tunay na nagmamahal. Bigla namang napatango na lamang ang dalaga habang matamis itong nakangiti sa kanya. At pinakiusapan pa siya nito na wag na lamang siyang tawaging ma'am dahil masyado itong formal. Kaya naman magmula nito ay palagi na silang nakikita ni Monet. Araw-araw siyang napupunta sa opisina nito para kumustahin o dalhan ng pagkain. At syempre, hindi mawawala roon ang bulaklak na binibili niya sa kaibigan. May pagkakataon naman na bumibisita sa kanila ang dalaga. Tuwang-tuwa pa nga ang kanyang ina sapagkat kahit isang edukadang babae ito ay hindi ito nangahamak ng tao nang mas nakakababa sa kanya. Sobrang humble kasi ng dalaga. Isang gabi, habang nasa sinehan silang dalawa dahil nagkayayaan silang magtungo roon, ay bigla na lamang nagsalita si Monet. 5 buwan ka na palang nanliligaw sa akin, Louie. At alam ko naman na seryoso ka. Kahit kasi abala ka bilang isang vendor, ay araw-araw ka pa rin nagtutungo sa office ko para manligaw at may ibigay sa akin. Pasensya ka na, Monet, ha? Yun kasi ang gusto kong palaging ginagawa eh. Pero ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Sinasagot na kita. Boyfriend na kita. Tayo na. Dahil dito, ay biglang gumuwit ang napakalaking ngiti sa labi ng binata dahil sa labis niyang tuwa. Ganon pala talaga ang pakiramdam kapag naghintay ka ng matagal at sa uli ay makakamit mo rin ang iyong tagumpay. Dahil dito, ay napayakap siya sa kanyang girlfriend habang nagsasabi ng, Monet, ipinapangako ko, hindi ka magsisisi na sinagot mo ko. Magiging mabuting boyfriend ako sa'yo at papatunayan ko sa lahat na hindi hadlang ang magkaibang estado ng dalawang nagmamahalan. At patutunayan ko rin sa'yo na iba ako sa naging nakaraan mo. Mahal na mahal kita, Monet. Gumanti na rin ng yakap sa kanya ang dalaga. I love you too, Louie. Siya nga pala, pasensya na kung hindi pa kita madala sa bahay namin ha. Dahil alam mo na, magiging tutol yung parents ko sa relasyon nating dalawa. At ayaw ko namang bigyan ka ng stress o sama ng loob sa maaaring sasabihin nila laban sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Kapag ayos na ang lahat, ay ipapakilala kita sa kanila. Naku, ayos lang yun, mahal. Hindi pa naman rin kasi ako handang humarap sa kanila. Pero tama ka, mangyayari rin yun. At naniniwala akong matatanggap rin nila ako. Tugon niya rito sabay halik niya sa noon nito. Ganoon nga ang nangyari. Ang relasyon nilang dalawa ay halos umikot lamang sa dalawang lugar. Nagkikita sila sa opisina at sa bahay nila Louie. At kung magde-date naman sila, ay palaging sagot ng binata. Pinaparamdam niya sa kanyang kasintahan na kahit vendor lamang siya, kaya niya naman itong ilibre. Mabuti na lamang ay mas malaki ang puhunan niya sa kanyang paninda. Sapagat pinautang siya ng kaibigan niyang si Toto na siyang suportado naman ang pagmamahalan nilang dalawa. Minsan pa nga, ay nagpapahiram pa ito ng maganda nitong pamorma para lamang may maisuot sa tuwing nagde-date sila ni Monet. Hanggang sa isang araw, niyaya si Louie ng kanyang nobya na magpunta sa kanilang bahay. At dahil handa naman na siya sa mga nangyayari, pumayag siya sa kagustuhan nito. Pagpunta niya sa malaking bahay, tila may party na ginaganap roon. Ang sabi sa kanya ni Monet, nagsiselebrate raw ang kanyang pamilya dahil sa kapatid nito na nakapasa sa board exam. Maraming mga bisita roon at mahalatang mga sosyalito at mga edukado pa. Kahit kinakabahan, nakihalubilo si Louie sa mga taong nagkakasiyahan roon. Mabuti na lamang ay napapawi rin naman ang kanyang takot. Sapagkat katabi niya naman ang pinakamamahal niyang nobya. Alam na rin naman ng ibang mga bisita na boyfriend siya ni Monet at isa lamang siyang vendor. Ang sabi pa nga ng mga ito, it doesn't matter daw. Nagmamahala naman raw kasi sila. Kahit wala iyong problema. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang may bumasag na isang galit na boses. Anak, sino yung lalaking yan? Bakit hindi mo pinakilala kaagad sa amin ng mom mo? Boyfriend mo ba yan, ha? Mukhang dugyot eh. Tanong ng ama ni Monet na si Carlos. Opo pa, boyfriend ko po siya. Ang pangalan niyo po ay Louie. Hindi ko po siya kaagad pinakilala sa inyo dahil baka hindi niyo po siya matanggap. Pero dahil mahal na mahal ko siya, ay hinarap ko na siya ngayon sa inyo. Kahit alam kong magiging tutol kayo, ipaglalaban ko siya hanggang sa kamatayan. Seryosong pahayag ng dalaga.
At bakit ka naman natatakot na ipakilala ka agad siya sa amin? Ipagbibigay alam mo lang naman na meron ka ng boyfriend. Teka, ano bang trabaho niyan? Tanong naman ng ina ni Monet na si Leonora. Isa po akong vendor dito at tita. Vendor ng mga mineral at sigarilyo. Pahayag ni Louie. Kitang-kita sa reaksyon ng mag-asawa ang pagkagulat at maya-may tumingin ito ng masama sa kanilang dalawa. Nahiibang ka na ba anak? Isang vendor? Pinatulan mo? Ano na lang ang palalamon niyan sa'yo? Walang kwenta yung hampas lupa na yan. Wala kang mapapala dyan kapag kayo ang nagkatuluyan. Ano, sigarilyo? Baka ikaw pa nga ang magpalamon sa unggoy na yan eh. Ngayon pa lang, ay hiwalayan mo na yung lalaking yan. Isa kang accountant. Samantalang yan, isa lamang yung basura sa lansangan dahil pakalat-kalat lang yan sa daan. Nanggagalating sambit ni Mang Carlos. Oo nga anak, tama ang dad mo. Yung ka-level mo lang dapat ang pipiliin mo at hindi ang kagaya niya. Kapag nabuntis ka niyan, ay wala yang may papakain sa'yo. Wala yang pinag-aralan eh. Kaya hangin lang ang mapapala mo niyan sa'yo. Baka pera nga lang rin ang habol niyan sa'yo eh. Bakit hindi mo kami gayahin ng dad mo? Pareho kaming edukado. Kaya ikaw na lalaki ka, lumayas ka na dito sa harapan namin. Hindi ka nababagay dito. Dahil isa kang low class na tao. Isa kang unggoy. At wag mo kaming matawag-tawag na tito at tita ha. Paninigaw naman sa kanya ni Aling Leonora. Narinig niya na rin na hinahamak siya ng kapatid ng kanyang nobya. At dahil labi siyang nasaktan sa mga pinagsasabi ng mga ito, and at the same time ay sobrang napahiya, ay nagpaalam na siya sa kanyang nobya na uuwi na. Hanggang sa isang araw, may tumawag kay Louie galing probinsya. Kailangan raw niyang alagaan ang kanyang lola dahil malapit na itong mamatay dahil sa malalang karamdaman. At the same time, dahil na rin sa katandaan nito, dito niya naalala ang paborito siya nitong apo. Kaya naman nagpaalam na siya sa nanay niya na siyang nagtutulak rin naman na magpunta roon at higit sa lahat ay sa girlfriend niya. Pumayag naman ng dalawa. Ipinagbaon pa nga siya ng kanyang ina ng mga ibibigay sa kanyang lola. Maligaya naman ito sa nalalabing buhay nito. May sama kasi ng loob ang lola sa kanyang ina dahil nakipagrelasyon daw ito sa isang irresponsable at mahirap na lalaki. Walang iba kung hindi ang tatay ni Louie. May pagkamatapobre rin kasi ito at sa pa ay ayaw talaga nito sa kanyang ama dahil mukha raw itong manloloko. Tama naman ang hinala ng kanyang lola. Ngayon nga lang siya ulit pinatawag ng kanyang lola at ang buong akala niya ay may galit rin ito sa kanya. Pero noon pa man ay tinuturing naman talaga siya nitong apo. At kahit ubod ng yaman ng matanda, kailanman ay hindi sila humingi ng tulong dito. Samantala, nagtungo na nga sa probinsya si Louie. Wala siyang ginawa kung hindi ang alagaan at pagsilbihan ng kanyang lola hanggang sa bawian na ito ng buhay. Masaya na malungkot ang binata. Masaya siya sapagkat sa uling sandali ng buhay nito ay naparamdam niya naman kung gaano niya ito kamahal. Samantalang malungkot naman siya dahil nalagasan naman sila ng isang miyembro ng pamilya. Pero naisip niya na dapat nang tanggapin yon sapagkat kinukuha na talaga ito ng Panginoon. Marami ang nakiramay sa burol, kabilang na ang ina na lumuwas na rin ng probinsya at talaga namang sobra itong nagluluksa. Sa paglibing ng kanyang lola, bigla namang nasurpresa ang binata nang malaman na sa kanya pala'y pinamana ang buong asyenda nito at pati na rin ang buong kayamanan. Hindi siya makapaniwala at para siyang nananaginip ng gising. Tuwang-tuwa naman ang nobya niya nang mabatid iyon. Nag-usap lamang sila sa telepono mula nang magtungo siya sa probinsya. Kaya't dito na nagbago ng tuluyan ang buhay niya at iniwanan na niya ang paglalako ng sigarilyo at mineral. Kahit wala pa siyang karanasan sa pagmamanage ng napakalaking lupain, tinulungan naman siya ng sekretarya ng kanyang lola, kaya't hindi niya na problema ang mga dapat pang gawin. Samantala, nang makauwi na sa kanila si Louie, may napagkasunduan sila ng kanyang nobya. Sa una ay ayaw niya, pero mukhang tama naman si Monet. Ito na lang ang paraan upang matanggap siya ng mga magulang nito. Parang awa mo na iho, huwag mong bilhin yung resort namin, kahit hawak na ito ng bangko. Gumagawa pa naman kami ng paraan para maisalba yun eh. Yun lang kasi ang pinagmamalaki namin sa mga kamag-anak namin. Gumawa naman kami ng paraan para matubos yun. Pasensya na pala kung hinama ka namin ng asawa ko ha. Dapat pala ay hindi ka namin minaliit nang hindi kami napapaya ng ganito. Parang awa mo na. At pakiusap, huwag mo yung bilhin. Please lang. Maluwalo ang pagsusumamo sa kanya ng ama ni Monet.
Ang sabi ni Monet, matagal na raw kayong sakit ng ulo niya dahil sa madalas yung pagsusugal. Pinagplanuhan nga namin na makipagkita ako sa inyo para ipaalam na bibilhin ko na ang resort. Madalas nyo rin palang nauutangan noon si Monet. Nagpatuloy kayo sa pagsasayang ng pera. Kahit yung kaisa-isa niyong negosyo ay nagawa nyo pang isanla sa bangko. Kailan ba kayo titigil sa pagsusugal? Dahil kung hindi kayo titigil sa masamang bisyo nyo, ay tuluyan ng maririmata ang mga ari-arian nyo. Yun ang magiging pagkakataon ko para bilhin yon. At wala na kayong mapapakinabangan pa. Kung hindi ako lang at ang bangko. Tugon ni Louie. Bigla namang napalood sa kanya ang ina ni Monet. Nakuha pa siya nitong hawakan sa mga kamay habang ito yung iiyak. Parang awa mo na, iho. Huwag mo sanang bilhin yon. Gaya nga ng sinabi ng mister ko, gumagawa pa kami ng paraan para matubos yon. Patawarin mo na kami, anak. Kung nilait-lait na namin noon at kung nausgahan ka pa namin, hindi namin naisip na wala pa pala kami sa kalingkingan ng narating mo sa buhay ngayon. Kami ngayon ang nagmumukhang basura at kawawa. Parang bumalik sa amin yung naging panghahamak namin sa'yo. Kami rin ang parang nagmukhang unggoy na nagmamakaawa para lamang bigyan ng saging. Patawarin mo na kami. Sorry sa lahat. Humahagulgol pa nitong pahayag sa kanya. Lumapit na rin ang nakababatang kapatid ni Monet at personal na rin na humingi ng tawad sa kanya. Dahil isa rin ito sa nanlait sa kanya sa mismo nitong party noon. Nakita naman ni Louie ang buong pusong pagsisisi ng mga ito. Yet solely, ay pinatawad niya na rin ang mga ito. Pero hindi niya ipinangakong hindi niya bibilhin ang ari-arian. Hanggang dumating na nga ang araw na binili niya na iyon. Sa kanya nakapangalan ng resort. Sinubukan niya kasi kung talaga bang magbabago ang mag-asawa at kung hihinto na ang mga ito sa pagsusugal. Sa loob naman ng mahigit isang taon, naging mabait naman ang mga ito at hindi na talaga nagsusugal. Tuloy-tuloy na talaga ang mga ito sa kanilang pagbabagong buhay. Kaya't bago ang kasal nila ni Monet, ay binalik niya sa mga ito ang resort. Tuwang-tuwa naman ang mga ito at pinagmamalaki pa nga siya sa mga kamag-anak na nakidalo sa kasal na siya ang nagmamay-ari ng malaking asyenda. Siyempre, imbitado rin sa kasalang ina ni Louie at pati na rin itong si Toto. Masayang-masaya ang mga ito para sa kanilang dalawa ni Monet. Sino ba naman ang mag-aakala na yung isang vendor noon ay isang asyendero na ngayon? O diba? Kahit huwag mong mamalitin ang sarili mo, mahal. Porket vendor ka lang. Sinabi mo sa akin noon na dahil lang doon kaya kita binasted. Hindi yun totoo. Takot lang talaga ako noon sa parents ko. Pero bandang huli naman ay piniglaban kita sa pamilya ko. Iniharap kita sa kanila dahil tanggap ko ang buo mong pagkatao. Sa una pa lamang kitang nakita. Oo, meron na akong nararamdamang pag-ibig sa'yo nung unang beses pa lamang kitang nakita. At nung unang beses pa lamang akong bumili sa'yo ng sigarilyo. Kaya nga kahit hindi ako nagyoyosi ay bumibili ako sa'yo. Dahil gusto ko lang masilayan palagi ang gwapo mong mukha. Napakasaya ko rin sa kasal natin kanina. Para kasi yung isang pangarap na bigla na lamang natupad eh. Mahal na mahal kita asawa ko. Masayang pahayag ni Monet. Nang mga sandaling iyon, ay nag-honeymoon sila sa isang 5-star hotel. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin bilang ako, Monet, ha. Minahal mo ako noong panahong walang-wala pa ako. At hindi yun nagbago. Magpahanggang sa ngayon, ipinagmamalaki ko rin ang pagiging vendor ko. Dahil kahit mahirap lamang ako at mahirap ang ganoong klaseng buhay, doon naman kita nakilala. Pinapangako ko na magiging mabuting asawa ako sa'yo at kapag nagkaanak tayo, ako rin ang magiging great provider nila. Masayang-masaya rin ako sa kasal natin kanina para akong nasa langit sa sobrang ligaya. Mahal na mahal kita, asawa ko. Nakangiting tugon ni Louie. Lumipas ang mga ilang taon at nabihiyaan sila ng 2 anak. Puro yun mga lalaki. Pinuno nila ang mga ito ng aruga at pagmamahal. At bukod sa pagiging asyendero, nagpatayo rin ng sariling grocery store si Louie. At doon naman sila nagtutulong ang mag-asawa. Siya ang tagapangasiwa nito. Samantalang ang kanyang may bahay na si Monet ay patuloy sa kanyang pagtatrabaho sa natapos nitong propesyon.